Bumababa na ang ibinubugang abo ng Bulkang Kanlaon sa nakalipas na 8 araw. Hudyat kaya ito na hindi nasasabog ang bulkan? Alamin natin sa report ni Ryan Lesiges live. Audrey, hindi pa irerekomenda ng PHIVOLCS ang pagpapadicamp o yung pagpapauwi doon sa mga residente na nakatira sa 4-kilometer permanent danger zone na Indilikas kasunod nga ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Ito'y kahit pa, Audrey, bumaba yung ibinubugang asupre nitong mga nakaraang araw ng bulkan. September 11 ngayong taon nang makapagtala ng pinakamataas na ibinugang asupre ang Bulkang Kanlaon. Umabot ito ng 11,000 tonelada kada araw. Pinakamataas mula nang magkaroon ng instrumental monitoring ang bulkan. Naging hudyat ito para muling palikasin ang mga nakatira sa 4-kilometer permanent danger zone. Agad ding kumalat ang volcanic fog sa mga lugar malapit sa Mount Kanlaon. Kinabukasan September 12, bumaba ng bahagya ang ibinugang volcanic sulfur dioxide ng bulkan. Naitala ito sa mahigit 10,000 tonelada kada araw. Ang ganito kadami na asupre mula sa bulkan, napako ng ilang araw. Kahapon, September 19, mas bumaba pa ito. Umabot na lang ito sa 5,362 tons per day. Nasa 30 volcanic earthquake naman ang naitala. Sa loob ng 8 araw, malaki ang ibinaba ng aktibidad ng bulkan. Senyales kaya ito na pababa na rin ang posibilidad ng magmatic eruption ng bulkan? Sabi ng PHIVOLCS, hindi daw ito senyales na bumababa na ang pagbubugnot ng Bulkang Kanlaon. Hindi po ibig sabihin na to na bumaba na yung unrest o yung pagbubugnot ng bulkan, no? Dahil matataas pa rin po itong mga sukat na ito at patuloy pa rin po nagbubuga ng mataas na konsentrasyon ng sulfur dioxide ng bulkan. So, may mga panahon po talaga na bababa ng konti tas tataas po ulit, no? So, hindi po tayo pwedeng interpret o sabi na bumaba na po yung pagbubugnot ng bulkan. Nananatili sa alert level 2 ang bulkan, kaya naman hindi pa daw irerekomenda ng PHIVOLCS ang pagpapadicamp o pagpapauwi sa mga nakatira sa 4-kilometer permanent danger zone. Maging ang pagpasok sa PDZ ay mahigpit ding ipinagbabawal dahil maaring malagay sa panganib ang buhay ng isang tao. Umiiwas sa 4-kilometer permanent danger zone dahil mataas po ang chance na magkaroon po tayo ng biglaang pagputok ng bulkan, no? Dahil medyo mataas po ang kalagayan ng pagbubugnot ng Bulkang Kanlaon, no? Kailangan po ay medyo iwasan po natin yan dahil kapag po nagkaroon tayo ng biglang pagputok ng bulkan ay maaari po tayong maapektuhan ng mga volcanic hazards katulad po ng mga pyroclastic density currents. Meron din po yung ballistic projectiles. Ito po yung mga umiitsya na mga tipak ng bato. At landslide o mga small volume ng mga avalanche. So, Audrey, dahil tuloy-tuloy na nga yung pagganda ng panahon dito sa Canlaon City, lumabas na or nakikita na natin mismo yung bunganga ng bulkan. Sa mga oras na to, pakita ko lang sa inyo dyan yung kasalukuyang sitwasyon ng Bulkang Kanlaon. Kita mula doon sa pinakatuktok ng bulkan, yung crater niya, yung paglabas ng usok or yung SO2 na nanggagaling mismo doon sa bunganga ng bulkan. Yung mga nakatira, Audrey, malapit doon sa paanan ng bulkan ay nakaka-experience sila ng kaunting ashfall at doon din mas amoy yung asupre. Samantala, Audrey, nilino naman ng PHIVOLCS na recommendatory body lamang sila pagdating doon sa pagpapadicamp ng mga residente. Magdedepende daw yung desisyon sa lokal na pamahalaan. Pero ayon sa mga lokal na pamahalaan na ating nakausap, hindi pa raw doon nila ipag-uutos yung pagpapabalik doon sa mga residente na nakatira sa danger zone. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesiges.